Init. Iyon ang unang naramdaman ni Lika. Ang matinding init ng 3:00 ng hapon na tumatagos mula sa swelas ng kanyang sapatos, umaakyat sa kanyang mga binti. Kasabay nito ang ingay, ang walang tigil na busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga taong nag-uusyoso, at ang mahinang daing ng lalaking nakahandusay sa kanyang harapan. Kuya, kuya, gising. Paulit-ulit niyang sinasabi habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na hinahanap ang pulso sa liig ng matandang lalaki. Mahina, pero nandoon pa. Napatingin siya sa paligid. Ang karito ng fishball ng matanda ay tumagilid, at ang mga bilog na bola ay nagkalat sa maruming aspalto ng EDSA, tila mga maliliit na batong walang buhay. Isang motorsiklo ang nakatumba hindi kalayuan. Hit and run. Walang paghinga. Hindi nagdalawang isip si Lika. Inihanda niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng dibdib ng biktima. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya sa mga usisero na abala sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Ano ba? Imbes na tumulong, nagpipiesta pa kayo. 1, 2, 3, 4. Ang bawat diin ng kanyang palad ay may kasamang panalangin. Bilang isang nurse sa isang pampublikong ospital, sanay na siya sa ganitong eksena. Ngunit sa tuwing nangyayari ito, lalo na sa labas ng 4 na sulok ng emergency room, may kung anong kumukurot sa kanyang puso. Ang kahinaan ng buhay, ang bilis nitong mawala. Huminga ka, kuya. Please, huminga ka. Isang malakas at naiinip na busina ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Galing ito sa isang makintab at itim na luxury sedan na naipit sa traffic na dulot ng aksidente. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa pagbibilang. 20, 30. Tinakpan niya ang ilong ng matanda at ibinigay ang 2 bugso ng hangin. Muling tumunog ang busina, mas mahaba at mas mayabang sa pagkakataong ito. Napapikit si Lika sa gigil. Isang buhay ang nakataya dito, at ang iniisip ng kung sinumang nasa loob ng magarang kotse na iyon ay ang sarili nitong abala. Mayayaman nga naman. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang alaala ng nakaraang puno ng pangmamaliit mula sa mga taong tulad nito. Nang imumulat niya ang kanyang mga mata para sana ipagpatuloy ang bumukas ang bintana ng kotse. Isang lalaki ang dumungaw. Nakaputing long-sleeve polo ito na nakatupi hanggang siko, at kahit sa kalayuan ay kitang-kita niya ang kumikinang na relo sa pulsuhan nito. Malamig ang mga mata nito, walang bakas ng anumang emosyon. Miss, kung tapos ka na sa pag-eksena mo, pwede bang umalis ka na sa daan? Anito sa isang boses na kasing lamig ng kanyang tingin. Natigilan si Lika. Parang binuhusan ng nagielong tubig ang kanyang galit. Tumingin siya sa lalaking nakahandusay, pagkatapos ay sa walang pakialam na mukha ng lalaki sa kotse. Pag-eksena? Ano nang sabi mo? Hindi niya makapaniwalang tanong. Ang lahat ng pagod at tensyon sa kanyang katawan ay tila nag-apoy at naging purong galit. Hindi sumagot agad ang lalaki. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang kanyang uniforme na may bahid na ng alikabok at ang gusot niyang buhok. Bumuntong hininga ito na tila siya pa ang pasanin. Sabi ko, ulit nito, mas dahan-dahan, na parang kausap ay isang batang hindi makaintindi, nakakaabala ka. May mga importanteng tao na kailangang makarating sa kanilang destinasyon. Nakakaabala? Halos pasigaw na ang boses ni Lika, nanginginig sa pinaghalong pagod at inis. May taong nag-aagaw buhay dito, at ang problema mo ay yung traffic. Tao ka ba? May puso ka ba? Sa gitna ng kanyang pagsigaw, umubo ang matanda. Isang manipis na agos ng dugo ang lumabas sa gilid ng bibig nito. Mabilis na kinuha ni Lika ang sariling panyo mula sa kanyang bulsa at marahang ipinunas ito. Ang puting tela ay nabahira ng pula. Muli niyang sinuri ang pulso. Humihihina. Kuya, huwag kang bibitaw, bulong niya, ang galit niya kanina ay napalitan ng desperasyon. Isang mahinang tikim ang narinig niya mula sa kotse. Wala ka nang magagawa dyan, miss. Let the professionals handle it. Iyon na. Iyon ang huling salita na kailangan niyang marinig. Ang kabalintunaan sa sinabi nito, nasabihan siyang isang nurse na hayaan na lang sa mga propesyonal ang trabaho, ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Hayop! Dahan-dahan siyang tumayo.
Ang mga mata niya ay hindi humihiwalay sa lalaki. Bawat peres ng mata ng mga usisero ay nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga titig, ngunit isa lang ang nakikita niya, ang aroganting mukha sa likod ng salamin ng kotse. Naglakad siya patungo sa sasakyan. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat mismo ng bintana sa panig ng driver. Nakatikom ang kamao niya sa panyong may dugo. Isang mabilis na galaw. Ipinahid niya ang panyong may dugo sa makintab na pinto ng kotse. Isang mahaba at pangit na mansang pula ang gumuhit sa perpektong itim na pintura. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig niya mula sa mga tao sa paligid. Namilog ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ang malamig na postura ay nabasag sa unang pagkakataon. Tila hindi siya makapaniwala sa ginawa ng babae. Kasabay noon ang pagdating ng humahagibis na sirena ng ambulansya. Agad na nabaling ang atensyon ni Lika. Tinalikuran niya ang kotse at ang lalaking natulala sa loob nito. Tumakbo siya pabalik sa biktima, tinutulungan ang mga paparating na paramedic. Lalaki, around 60, walang malay, mahina ang pulso, nagperform ako ng Mabilis niyang paliwanag, ang kanyang boses ay puno na ulit ng propesyonal na otoridad. Habang isinasakay ang matanda sa stretcher, hindi na muling nilingon ni Lika ang itim na kotse. Para sa kanya, tapos na ang insidente. Isa na namang aroganting mayaman ang nailagay niya sa lugar. Ngunit nang paalis na ang ambulansya at nagsisimula ng gumalaw ang trapiko, huminto ang mismong itim na kotse sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Ang lalaki pa rin, ngunit iba na ang ekspresyon ngayon, isang bagay na hindi niya mabasa. Inabot nito ang isang maliit na puting card. Ano to? Mataray niyang tanong. Business card, sagot nito, ang boses ay kalmado na ulit. Hinawakan ni Lika ang card, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Nabasa niya ang nakasulat, Ramon de Villa, driver. Driver. Napakunot ang noo niya. Itinaas niya ang kanyang tingin sa lalaki, naguguluhan. Singilin mo ako para sa danyo sa damit mo, sabi ni Ramon, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, at sa pagiging bayani mo. Bago pa man makasagot si Lika, umakyat na ang bintana. Umugong ang makina at mabilis na humarurot paalis ang sasakyan, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang isang pirasong papel, at may isip na mas magulo pa kaysa sa traffic na kaalis lang. Nang makauwi si Lika sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City, ang unang ginawa niya ay ihagis ang kanyang bag sa sofa at damputin ang business card na kanina pa kumukutkot sa kanyang isipan. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga daliri, binabasa ng paulit-ulit ang mga salitang nakalimbag. Ramon de Villa, driver. Isang driver na may kotse na mas mahal pa yata sa buong apartment building nila. Isang driver na may yabang na pangsiyo. At isang driver na may mga matang tila may itinatagong lungkot sa likod ng pagiging arogante. Napailing siya. Ano ba, Lika, kung ano-ano ang iniisip mo? Itinapon niya ang card sa ibabaw ng maliit na mesa at pumasok sa kusina para ipaghanda ng hapunan ang kanyang ina. Anak, anong nangyari sa'yo? Mukha kang galing sa gyera, bati ni Aling Nena, ang kanyang ina, habang naghihiwa ng sibuyas. May naaksidente lang po sa EDSA, Nay. Tumulong lang po ako, sagot ni Lika, sabay halik sa pisngi nito. Ako na po dyan. Magpahinga na po kayo. Ikaw talaga. Lagi mong inuuna ang iba, sabi ni Aling Nena na may ngiti, ngunit kasunod noon ay isang mahinang pag-ubo. Hindi ito pinansin ni Lika sa simula. Sanay na siya sa paminsan-minsang pag-ubo ng kanyang ina dahil sa hika nito. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagluluto, napansin niyang hindi tumitigil ang pag-ubo. Ito'y naging sunod-sunod, malalim at may kasamang tunog ng paghalinghing. Nay! Lumingon siya, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nakaupo si Aling Nena sa silya, ang dalawang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa mesa. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Pilit siyang humihinga, ngunit tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Ay yung inhaler di. Hirap niyang sabi. Agad na tumakbo si Lika sa kwarto ng ina at kinuha ang asul na inhaler. Inalog niya ito at isinubo sa bibig ni Aling Nena. 1, 2 puff. Ngunit walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Tiningnan niya ang canister.
Ubos na. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Lika. Bilang nurse, alam niya ang ibig sabihin nito. Nay, dadalhin kita sa ospital. Binuhat niya ang kanyang ina na ngayon ay halos hindi na makahinga. Paglabas nila ng apartment, bumuhos ang malakas na ulan. Isang dagok na naman ng kamalasan. Ibinaba niya ang kanyang ina sa isang upuang semento sa waiting shed at tumakbo sa gitna ng kalsada. Basang-basa, sinusubukang pumara ng taxi. Ngunit walang humihinto. Ang iilan na dumadaan ay puno na. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Diyos ko, tulungan niyo po kami, naiiyak niyang dasal. Ang kanyang uniforme ay luma na at basa, at ang pag-asa ay unti-unting nawawala sa kanya. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pamilyar na pares ng headlights ang tumagos sa makapal na ulan. Dahan-dahang huminto sa kanyang tapat ang isang makintab at itim na luxury sedan. Bumukas ang bintana. Si Ramon. Sandaling natigilan si Lika. Ang lalaking inaway niya at pinahira ng dugo ang kotse kaninang hapon ay nasa harapan niya ngayon. Ang pride niya ay sumigaw na huwag na humanap ng ibang paraan. Ngunit nang marinig niya ang nahihirapang paghinga ng kanyang ina, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tumakbo siya palapit sa kotse. Sir! Tulong, sigaw niya, ang boses ay basag na. Yung nanay ko kailangan niya ng ospital. Parang awa mo na. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ramon. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa desperadong mukha ni Lika patungo sa anyo ni Aling Nena sa waiting shed. Walang bakas ng pag-aatubili, bumaba siya ng kotse, hindi inalintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat si Aling Nena. Ang mga galaw niya ay kalmado at sigurado. Sa likod mo siya isakay, utos niya kay Lika, ang boses ay hindi na nagyayabang, kundi puno ng otoridad. Sumunod si Lika ng walang tanong. Pagkapasok nila sa kotse, agad na humarurot si Ramon, ang pagmamaneho niya ay mabilis ngunit maingat. Sa loob ng sasakyan, wala silang imikan. Tanging ang tunog lang ng wipers at ang hirap na paghinga ni Aling Nena ang maririnig. Pasulyap-sulyap si Lika sa rearview mirror, nakikita ang konsentradong mukha ni Ramon. Ang lalaking ito ay hindi na ang masungit na driver kanina. Sa sandaling ito, siya ang kanilang anghel. Pagdating sa ospital, mabilis ang mga pangyayari. Isinugod agad si Aling Nena sa emergency room. Naiwan si Lika sa labas, nanginginig sa ginaw at kaba. Maya-maya, naramdaman niyang may nagpatong ng jacket sa kanyang mga balikat. Si Ramon. Hindi pala siya umalis. Uminom ka muna, sabi nito, inaabutan siya ng isang bote ng tubig. Kinuha ito ni Lika. Salamat, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa lalaki. Salamat talaga. Kung hindi ka dumating di. Okay lang, putol ni Ramon sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Nanatili silang tahimik, magkatabi sa isang mahabang upuan sa hallway ng ospital, parehong nakatingin sa saradong pinto ng emergency room. Nag-aantay. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Lika ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang utang na loob. Isang malaking-malaking utang na loob sa taong ilang oras lang ang nakalipas ay gusto niyang sakalin. Lumabas ang doktor. Miss Di Malanta. Agad na tumayo si Lika. Ako po. Kamusta po ang nanay ko? Na-stabilize na namin siya, sabi ng doktor. Pero malala ang atake niya. Asthmatic bronchitis. Kailangan siyang ma-admit. At kailangan niya ng isang specific na gamot, medyo mahal at mahirap hanapin. Ibibigay ko sa iyo ang reseta. Nakahinga ng maluwag si Lika sa unang bahagi, ngunit nang marinig niya ang salitang imahal, nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Tiningnan niya ang laman ng kanyang pitaka kanina, sapat lang para sa pagkain nila sa susunod na linggo. Paano niya babayaran ang ospital? Paano niya bibilhin ang gamot? Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat ng kawalan. Narinig niya ang pagtayo ni Ramon sa kanyang tabi. Nilingon niya ito, umaasang may sasabihin ito, kahit anong salita ng pag-asa. Ngunit wala. Tinitigan lang siya ni Ramon saglit, isang tingin na hindi niya mabasa, bago ito tumalikod at nagsimulang maglakad palayo.
Sinundan siya ng tingin ni Lika habang ang kanyang anyo ay unti-unting nilalamon ng mahabang hallway ng ospital hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Iniwan siyang mag-isa na may reseta sa kamay at isang pusong mas mabigat pa kaysa dati. Ang bawat hakbang ni Ramon palayo kay Lika ay parang may bigat na 1 tonelada. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ng doktor, ang presyo ng gamot, ang hindi sinasabing takot sa tinig ni Lika. Ang unang instinct niya ay manatili, sabihing di ako na ang bahala. Ngunit alam niyang hindi pwede. Ang pagtulong niya ng harapan ay magdudulot lamang ng mas maraming tanong na hindi niya kayang sagutin. Pagliko niya sa isang pasilyo kung saan hindi na siya tanaw, agad niyang dinukot ang kanyang cellphone. Hindi ang personal niyang phone, kundi ang isang lumang modelo na ginagamit niya para sa mga espesyal na tawag. Isang numero lang ang nidial niya. Tito Mike, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Monto, may emergency. Si Mike Alcaraz ay hepe ng cardiology sa isang pribadong ospital, pero higit sa lahat, isa siyang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ano iyon, iho? Anong nangyari? May pasyente sa Lucas Easy. Aling Nena Di Malanta. Asthmatic bronchitis. Kailangan niya ng anong pangalan ng gamot na iyon? Napapikit si Ramon, pilit inaalala ang narinig niya. Basta, pakicheck, tito. Kailangan niya iyon agad. At pakiasikaso na rin ang lahat ng bayarin sa ospital. Di Villa. Kamag-anak niyo. Hindi po, mabilis na sagot ni Ramon. Nag-alinlangan siya sandali. Kaibigan. Basta, tito, please make it discreet. Ayokong malaman ni Numan na galing sa akin. I-charge mo na lang sa personal account ko. CJ, iho. Ako na ang bahala. Mag-ingat ka dyan. Pagkababa ng tawag, sumandal si Ramon sa malamig na pader. Napapikit siya. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang mukha ni Lika kanina, basang-basa ng ulan, puno ng desperasyon, pero may tapang pa rin. Ang babaeng walang takot na pinahira ng dugo ang kotse niya, ay siya ring babaeng walang pag-iimbot na isinantabi ang pride para humingi ng tulong para sa kanyang ina. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. O baka naman hindi pa niya nararamdaman kailanman. Isang mabilis na flashback ang sumagi sa kanyang isipan. Isang mamahaling restaurant. Siya, ang kanyang ama, at si Katrina Legarda kasama ang pamilya nito. Nakalatag sa mesa ang isang kontrata. Ito ang tanging paraan para mailigtas ang kumpanya, Ramon, sabi ng kanyang ama, ang boses ay mababa at pinal. Ang pagsasanib ng De Villa Corp. At Legarda Holdings ang magliligtas sa atin sa pagkalugi. Si Katrina ang sagot. Tumingin siya noon kay Katrina. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kasing perpekto at kasing lamig ng diamanteng suot nito. Alam niya ang ibig sabihin noon. Hindi lang ito pagsasanib ng kumpanya. Pagsasanib din ito ng kanilang mga pangalan. Isang kasal na walang pag-ibig, isang transaksyon para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. At siya, bilang nag-iisang tagapagmana, ang naging sakripisyo. Ang pagpapanggap bilang driver ay bahagi ng mas malaking plano, isang paraan para makagalaw siya ng hindi napapansin habang isinasaayos ang gusot sa kumpanya. Isang laro. Isang malaking pagpapanggap. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang buhay niya ay isang van. Puno ng yaman at pribilehiyo pero walang kalayaan. Walang katotohanan. Ngunit nang makita niya si Lika, nakita niya ang kabaligtaran ng lahat ng iyon. Totoo. Matapang. Walang maskara. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinahangad niya iyon. Gusto niyang maging bahagi ng mundong iyon kahit saglit lang. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan si Lika. Mula sa malayo, sa likod ng isang malaking haligi, pinanood niya ito. Nakaupo pa rin ito, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Natutulog na yata sa pagod. Nakaramdam siya ng matinding awa at paghanga. Awa dahil sa pinagdadaanan nito at paghanga sa katatagan nito. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihing ayos na ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paglapit niya ay panganib. Para sa kanya at lalo na para dito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, ang totoo niyang phone.
Pangalan ni Katrina ang lumabas sa screen. Speaking of the devil. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinatay niya ang tawag at itinuloy ang pagmamasid kay Lika. Maya-maya, lumabas ang isang nurse at kinausap ito. Nakita niyang lumiwanag ang mukha ni Lika, isang ekspresyon ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Alam na niya. Naayos na ni Tito Mike. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Umalis siya bago pa siya makita. Nagpunta siya sa cafeteria ng ospital, bumili ng isang mainit na lugaw at bote ng tubig. Bumalik siya sa hallway, at nang makitang pumasok si Lika sa kwarto ng ina nito, maingat niyang inilapag ang pagkain sa upuang inupuan nito kanina. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tissue paper at isang ballpen. Nagsulat siya ng 2 salita. Magpagaling ang nanay mo. Pinagmasdan niya ang sulat kamay niya. Simple. Prangka. Walang anumang bakas kung sino siya. Muli siyang tumingin sa pinto ng kwarto. Sa huling pagkakataon, pinanood niya ang anino ni Lika sa siwang sa ilalim ng pinto. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo, dala ang bigat ng kanyang mga sekreto. Ngunit mayroon ding isang bagong damdamin na umuusbong sa kanyang puso, isang damdamin na kasing init ng lugaw na iniwan niya. Paglabas niya ng ospital, muling tumunog ang telepono niya. Si Katrina ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Where have you been, Mon? Kanina pa kita tinatawagan, bungad nito, ang boses ay matinis at puno ng iritasyon. May inasikaso lang, malamig niyang sagot, habang binubuksan ang pinto ng kanyang kotse. Inasikaso. Don't tell me you're still playing that stupid driver game. Kailangan ka sa board meeting bukas. At may dinner tayo kasama sila daddy. Don't be late. Okay, tipid niyang sagot. And Mon, stop ignoring these calls. You're defiant. Act like it, T. Hindi na sumagot si Ramon. Ibinaba niya ang tawag. Sumandal siya sa driver's seat at napahilamos sa kanyang mukha. Ang boses ni Katrina ay parang isang kadena na humihila sa kanya, pabalik sa realidad, sa kanyang peking buhay. Ngunit habang nakapikit, hindi ang mukha ni Katrina ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang nag-aalab na mga mata ni Lika, ang babaeng masungit na anghel na sa isang iglap ay bumihag sa atensyon ng isang driver na hindi naman pala totoong driver. 2 araw ang lumipas. Mabilis na bumuti ang kalagayan ni Aling Nena. Ang milagrosong kigamot at ang bayad na hospital bill ay nanatiling isang misteryo, ngunit ang sulat kamay sa tissue paper ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Lika. Ang kurbada ng letrang E, ang paraan ng pagkakasulat ng E. Pamilyar. Tila nakita na niya ito dati. Sa business card. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang magpasalamat. O baka naman, kailangan lang niya ng dahilan para makita ulit ito. Hinanap niya ang numero ng kumpanyang nakasulat sa card at tinawagan. Good morning, De Villa Corp. How may I help you? Sagot ng isang profesional na boses. Hello. Pwede ko po bang makausap si Ramon De Villa? Tanong ni Lika, medyo kinakabahan. One moment, ma'am. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses lalaki ang sumagot. Hello. Si Ramon to. Sino to? Si Lika to, yung nurse. Isang sandaling katahimikan. Narinig ni Lika ang isang mahinang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Napatawag ka, tanong nito, ang boses ay tila nagbago, mas malambot kaysa sa dati. Gusto kong magpasalamat. Sa lahat, sabi ni Lika, hinihigpitan ang hawak sa telepono. At gusto kong bayaran ka. Kahit paunti-unti lang. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Kalimutan mo na iyon. Ang mahalaga, okay na ang nanay mo. Hindi pwede. May utang na loob ako sa'yo. Magkita tayo. Please. Kahit sa pagkain lang, treat ko. Isang mas mahabang katahimikan. Akala ni Lika ay tatanggi ito, ngunit pagkatapos ay sumagot ito. CJ. Susunduin kita pagkatapos ng shift mo. Gaya ng napag-usapan, paglabas ni Lika ng ospital kinahapunan, nag-aantay na sa labas ang itim na kotse. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mayabang ang dating nito sa kanya. Ngayon, para na itong isang pamilyar na anino.
Pumasok siya sa loob. Iba na ang suot ni Ramon. Isang simpleng itim na t-shirt at maong. Wala ang mamahaling relos. Mukha siyang normal. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Ramon habang pinaandar ang sasakyan. Kahit saan lang. Kahit sa kanto lang. Basta ako ang taya, mabilis na sagot ni Lika. Ngumiti si Ramon. Isang totoong ngiti. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lika kung gaano ito kagwapo kapag hindi nakakunot ang noo. Okay. Alam ko ang isang lugar. Dinala siya ni Ramon sa isang maliit na karinderya sa isang eskinita sa may Kamuning. Ang lugar ay simple, maingay at puno ng mga ordinaryong tao. Kabaligtaran ng kotse nito. Umorder sila ng isaw, dugo at kanin. Akala ko sa mga 5-star hotel ka lang kumakain, biro ni Lika habang isinasawsaw ang isaw sa suka. Dito ang paborito ko, sagot ni Ramon. Dito, walang nagpapanggap. Walang maskara. Kung ano ang nakikita mo, yun na yun. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lika. Tinitigan niya si Ramon. Ikaw bakit ka nag-driver? Sa itsura mong yan at sa kotseng yan, parang hindi ka nababagay. Umiwas ng tingin si Ramon, itinuon ang atensyon sa kanyang pagkain. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na lahat tayo ay may mga bagay na kailangang gawin, gusto man natin o hindi. Hindi na nagtanong pa si Lika. Naramdaman niyang may malalim na dahilan sa likod ng mga salita nito. Sa halip, siya naman ang nagkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang hirap ng buhay at kung bakit siya naging nurse. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Ramon. Talagang nakikinig na para bang bawat salita niya ay mahalaga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lika na may nakakaintindi sa kanya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nang matapos silang kumain, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang sumilong sa maliit na waiting shed sa tapat ng karinderya. Ang espasyo ay masikip. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Amoy niya ang banayad na pabango ni Ramon, kahalo ng amoy ng ulan at lupa. Salamat ulit, Mon, basag ni Lika sa katahimikan. Tinawag niya itong Timon sa unang pagkakataon. Wala yun, Lika, sagot nito. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, sa saliw ng patak ng ulan, tila nawala ang lahat sa paligid nila. Ang mga sasakyan, ang mga tao, ang ingay. Tanging silang dalawa na lang. Dahan-dahan, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa pisngi ni Lika dahil sa ambon. Ang kanyang mga daliri ay mainit sa kanyang balat. Nanigas si Lika. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi nagsalita si Ramon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lika. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakitang pagtutol. At doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa isang sulok ng Maynila, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang marahas na halik. Ito ay malambot, magalang, at puno ng damdamin na hindi nila masabi sa salita. Para kay Lika, ito ay isang halik ng pasasalamat, ng pag-asa, ng isang bagong simula. Isinara niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Lika, bulong ni Ramon na para bang iyon ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. Mumiti si Lika, isang ngiting gayon lang niya na ibigay sa sinuman. Money! Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Isang itim na luxury EV, mas bago at mas mahal pa kaysa sa kotse ni Ramon, ang huminto ng biglaan sa kanilang tabi. Ang tunog ng preno nito ay parang isang sigaw na bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa passenger side. Isang babae ang nasa loob. Perpekto ang pagkakamakeup, suot ang mga alahas na kumikinang kahit sa dilim. Tiningnan niya sila, mula kay Ramon hanggang kay Lika, pababa sa magkahawak nilang mga kamay. Isang malamig at nanunuot na tingin. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses niya ay kasing talim ng bubog. Mon, are you done playing with the help? Nabitawan ni Lika ang kamay ni Ramon na para siyang napaso.
Ang init ng halik kanina, ang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan, ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Ang salitang e-healthy ay umalinggaw sa kanyang tainga, isang sampal na mas masakit pa sa pisikal. Katrina, ang tanging nasabi ni Ramon, ang boses ay puno ng gulat at pag-aalala. Dahan-dahang bumaba ng ego ang babae. Bawat galaw niya ay may kasamang bigat at kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na tila hindi nababagay sa maulan na gabi, ngunit sa kanya, ito ay nagmukhang perpekto. Lumapit ito sa kanila, ang takong ng kanyang stiletto ay tumutunog sa basang semento. Huminto ito sa harap ni Lika. "Sino ka?" tanong ni Katrina, ang mga mata ay mapanuri, tinitingnan si Lika mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na nakadikit sa sapatos niya. Isa sa mga charity cases niya. Naramdaman ni Lika ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya, biglang nahiya sa kanyang suot na uniforme na amoy ospital pa, sa kanyang sapatos na may konting putik. Ang lahat ng kilig na naramdaman niya kanina ay naging isang malaking kahihiyan. "Katrina, tama na," sabi ni Ramon, hahakbang sana palapit kay Lika ngunit mabilis na humarang ang babae. "Tama na. Mon, darling, I was just asking," sabi ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Pagkatapos ay bumaling ulit ito kay Lika. "Pasensya ka na, miss. Hindi ko sinasadyang maging bastos. Pero kasi, itong fiancé ko," sabi niya, sabay kapit ng mahigpit sa braso ni Ramon na tila pag-aari niya ito, minsan, masyadong mabait. Pinupulot ang lahat ng kawawa sa daan. Fiancé. Ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Lika. Tumingin siya kay Ramon, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi, ng kahit anong magsasabing hindi totoo ang naririnig niya. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Ramon. "Lika, magpapaliwanag ako," simula ni Ramon, ang boses ay desperado. "Explain what, darling," putol ni Katrina, hinihila si Ramon palayo kay Lika. "Na nag-i-enjoy ka sa driver role mo. Tara na, we'll be late for dinner with Ev's parents." Hinihintay na nila ang future son-in-law nila. Hinila ni Katrina si Ramon patungo sa didi. Bago ito pumasok, kinuha nito ang kanyang mamahaling handbag na para bang may hinahanap. "Nasaan na ba yung lipstick, Cody?" Nagkunwari itong nagkalkal, at aksidenteng inahulog ang isang litrato mula sa pitaka nito. Isang litratong 4D. Bumagsak ito sa basang sahig, malapit sa paanan ni Lika. Sa litrato, nakangiti si Ramon at Katrina. Nakabarong si Ramon at magandang gown naman si Katrina. Nakataas ang kanilang mga kamay, ipinapakita ang singsing sa kanilang mga daliri, habang napapalibutan ng mga taong mukhang mayayaman sa isang granding selebrasyon. Isang engagement party. Parang sinaksak si Lika sa puso. Ito na. Ito na ang pruweba. Ang katotohanang ayaw tanggapin ng isip niya ay isinasampal ngayon sa kanyang mukha. "Oops, clumsy me," sabi ni Katrina na may peking ngiti bago pumasok sa tea. Isinara nito ang pinto, iniwan si Lika na nakatitig sa nabasang litrato sa sahig. Nakita pa niya ang mukha ni Ramon sa bintana, puno ng pagsusumamo, bago humarurot paalis ang sasakyan at iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng umaampong ulan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Parang lumulutang ang kanyang mga paa. Ang daan pa uwi ay isang malabong panaginip. Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan ng bahay ay mas lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Dumiretso siya sa banyo at tumingin sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, basa, at may mga matang puno ng luha. Ito ba ang charity case? Ito ba ang tikawawa? Ang sakit ay hindi lang dahil sa kasinungalingan. Ito ay dahil sa pag-asang ibinigay sa kanya. Pinaniwala niya ang sarili na iba si Ramon. Na sa kabila ng yaman nito, may puso itong totoo. Ngunit sa huli, pare-pareho lang sila. History repeating itself. Isa na namang mayaman na pinaglaruan lang ang damdamin niya. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pag gustong kumawala. Humagulgol siya, isang iyak na hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Galit sa mundo. Galit kay Ramon. At galit sa sarili niya dahil nagpakatanga na naman siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang unknown number.
City, isang larawan ang pumasok. Si Ramon at Katrina, magkahawak kamay sa isang gala event. City, isa pa. Nagtatawanan sila sa loob ng isang yete. City, isa pang larawan, isang close-up ng kamay ni Katrina na may malaking diamanteng singsing habang nakapatong sa kamay ni Ramon. Napahawak si Lika sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. At pagkatapos ang huling mensahe. Ang mga salita ay tila sinulat sa apoy. Layuan mo ang asawa ko. Ang ingay ng makina ng SUV ay parang isang dagundong sa loob ng tainga ni Ramon. Bawat metro na inilalayo nila mula sa karinderya ay parang 1 kilometrong agwat na nililikha sa pagitan niya at ni Lika. Ang imahe ng nasasaktan at nalilitong mukha ni Lika ay nakatatak sa kanyang isipan, isang markang mas malalim pa kaysa sa mansa ng dugo na ipinahid nito sa kanyang kotse. Stop the car, mariin niyang utos sa driver ni Katrina. What? Mon, anong problema mo? Tanong ni Katrina, na inaayos ang kanyang buhok sa salamin. I said stop the damn car, sigaw ni Ramon. Biglang napapreno ang driver. Humarap si Ramon kay Katrina, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. What was that, Katrina? Anong karapatan mong gawin iyon? Gawin ang ano? Ang sunduin ang fiancé ko. O ang paalisin ang isang hamak na babae na lumalandi sa'yo, taas kilay nitong sagot. Hamak! Wala kang alam tungkol sa kanya. At ang engagement na to, sabi ni Ramon, sabay taas ng kanyang kamay na may singsing, alam nating pareho na isa lang itong kontrata. Isa lang itong business deal. Ang ngiti sa labi ni Katrina ay biglang nawala. Be careful with your words, Ramon, banta nito, ang boses ay malamig na ngayon. Kontrata ito. Isang kontrata na magliligtas sa negosyo ng pamilya mo. Subukan mong sirain ito at sisiguraduhin kong malalaman ni Daddy ang mga laro mo. Tingnan natin kung anong matitira sa De Villa Corp kapag umatras kami. Natigilan si Ramon. Tama si Katrina. Isang maling galaw lang niya at hindi lang ang kinabukasan niya ang masisira, kundi ang buong pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Napasuntok siya sa upuan sa sobrang frustrasyon. Nakatali ang mga kamay ko. Umalis na tayo, sabi na lang niya, sumasandal sa upuan at ipinipikit ang mga mata. Ngunit ang mukha ni Lika pa rin ang nakikita niya. Pagdating sa mansyon ng mga Legarda, hindi na siya nag-abala pang bumaba. Sabihin mo na lang na masama ang pakiramdam ko, sabi niya kay Katrina bago utusang ihatid siya pa uwi ng driver. Sa loob ng kanyang sariling kotse, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Dinyal niya ang numero ni Lika. Ring! 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sa pangatlong subok, isang malamig na boses mula sa automated system ang sumagot. The number you have dialed is currently unavailable. Blocked. Binablock na siya. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ibinato niya ang cellphone sa passenger seat. Kailangan niyang makausap si Lika. Kailangan niyang magpaliwanag kahit hindi niya alam kung paano sisimulan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina, ang garahe kung saan nakaparada ang mga sasakyan ng kumpanya. Dumiretso siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Lika. Naghintay siya sa parking lot, umaasang makikita niya ito. Lumipas ang 1 oras. 2. 3. Nang malapit ng mag-alas 5 ng hapon, nakita niya itong lumabas. Naglakad si Lika na parang wala sa sarili, diretso ang tingin, blanko ang ekspresyon. Mabilis na bumaba ng kotse si Ramon at hinarang ang daan nito. Lika, tawag niya. Huminto si Lika. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, walang galit, walang sakit.